guys, sa video natin ngayon is isi-share ko naman sa inyo paano ako mag-color kung mag-apply ng bleaching powder sa buhok. Kung ano yung kagandahan nito at yung magiging disadvantage naman. So ayun guys, ang kagandahan nito, pwede nyo nang ma-achieve yung gusto nyong hair color, lalo na yung mga light color na hindi basta-basta na-achieve pag hindi naka-bleach yung buhok. Kasi yung texture kasi ng buhok natin guys is iba, makapal tsaka dark na dark yung kulay. Kaya pag nagkulay tayo ng mga light color, minsan yung lumalabas iba, nagiging kadalasan is brown lang. Kaya kung yung iba nagtataka kung bakit iba yung lumalabas na kulay pag nagkukulay sila. So kailangan munang i-bleach yung buhok para ma-achieve talaga yung gustong kulay, lalo na yung mga uso ngayon kagaya ng ash, gray, kahit pink, blue, violet, kung ano man yung gusto nilang matitingkad na kulay. So yun yung kagandahan o advantage kapag na-bleach yung buhok, kayang i-achieve yung ano man yung gusto nilang maging hair color. Ang disadvantage naman ito guys is, kagaya na sabi ko dati, once na na-bleach po yung buhok, hindi po talaga pwede i-rebond kasi masusulog po ito. Tsaka once po na na-bleach na po yung buhok, hindi po talaga may iwasan na mag-dry. Kasi the more na mas light yung kulay, the more din na nauubos yung pigments ng buhok o yung keratin ng ating buhok. Kaya siya nagda-dry, kaya siya gumagaspan, nawawala yung lambot at shine ng ating buhok. Sa mga nagtatanong kung ma-update po pa talaga ito sa anit, opo, ma-update po talaga ito sa anit. Yung iba nga po is nagsusugat talaga. So ito po yung ginagawa ko para hindi siya gaano masakit sa anit. Kung napapansin nyo yung pag-a-apply kanina, hindi siya talaga sinasagad sa anit. Para sa akin is okay lang din po yun para may transition yung kulay. Kung sa video po maganda pag may transition, pwede rin po yan sa buhok. Kasi kahit isagad mo po yan, ang ilang araw lang is tutubo din naman yun. Sasaktan nyo lang po yung anit nyo. Para sa akin lang po. Pero pag yung iba, pwede naman po. Hindi naman din isagad muna, pero kailangan huli na lagyan yung sa anit. Unahin mo na yung iba. Tsaka yung gagamitin yung developer pag sa anit, mas okay na, mas mababa lang, either 6% o kung maaari 3% lang, para hindi masyado mabugbog yung anit, para hindi magsugat. Yun po yung karamihan ng mga client ko na nagpapableach daw sila is nasusugat daw yung anit. Kaya ina-advise ko na lang na gano'n na lang yung gawin, hindi na lang namin masyado sinasagad sa anit. Okay lang din naman po yun. Yung iba naman po na nagpapakulay, karamihan is hindi naman po talaga sinasagad sa anit. Kaya mas maigi din po na i-advise din natin sa ating client yung maganda na pwede naman gawin na hindi siya masasaktan. So ayun po, kung mahilig talaga tayo sa mga fashion color, kailangan muna natin i-bleach para ma-achieve natin yung gusto nating kulay. Kagaya ko, okay lang sa akin mag-dry yung buhok, basta ma-achieve ko lang yung gusto kong kulay. Pero estimate nyo rin kasi minsan nakakasira din yung sobrang bleach guys, kaya estimate nyo rin yung kaya lang ng buhok para hindi rin masira. Kasi pag napasobra guys, may tendency din na para magra-rubberized siya, masisira yung buhok. So ayan guys, pag nag-bleach kayo para hindi masakit sa anit is huwag nyo na talaga isagad.
application lang na malapit lang talaga sa anit. Kagaya ng nakikita nyo, ganyan ko lang pinapa-apply pag nagkukulay ako ng bleach sa aking buhok. Yung ginamit kong developer dito guys is 12%, kasi gusto ko isang application lang. Mahapdi talaga to pag nalagay sa atin, kaya hindi ko talaga siya pinasagad kasi tutubo din naman eh. Pag nalagyan na to lahat is ibababad ko lang siya ng mga 30 minutes bago ko siya banlawan. Tsaka pag nabanlawan ko na, papatong ko na naman yung gusto kong kulay. Bali nag-fade na kasi yung kulay ko. Dati kong kulay is ash yan, tas ganyan tumagal, nag-fade na, naging parang golden blood na lang siya. Kaya naisipan kong refresh na ng kulay. Ginawa ko na rin ng content para may share ako sa inyo. Tsaka pag tapos yung magpa-bleach guys, nagpakulay, para hindi mabilis mag-fade yung kulay nyo, huwag nyo na lang masyado i-shampoo ng araw-araw, every other day na lang. Tapos alagaan nyo ng conditioner o di kaya treatment para hindi mabilis mag-dry ang inyong buhok guys. So yun guys, sana may kahit pa paano may natutunan kayo sa video natin. Comment na lang din po kayo pag may mga gusto kayong itanong. Pasensya na rin sa boses ko guys kung medyo paos. Panoorin nyo na lang din muna yung application para may idea kayo kung paano siya nilalagay o ina-apply pag nagsisimula pa lang kayo. That's right. So ito na guys, natapos ng i-bleach. Sunod naman is ilalagay ko na yung kulay. Papatungan ko siya ng ash gray. So ayun guys, na-apply ko na yung hair color dito. Ibababad ko na lang siya ng mga 30 minutes. Ito na yun guys, tapos na. Pinatong ko dyan is ash gray. 6% lang yung ginamit kong developer. Yan, sana nagustuhan nyo. Sana may natutunan kayo kahit pa paano. Yan. Thank you for watching. Salamat po.